Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 571. Alam mo bang na-conscious ako ng mga 10 segundo noong gabing iyon? At gaano ako nasasaktan na marinig ang sinabi mo kay Erica? Tanong ni Francis. Namula ang mukha ni Naomi sa paghahayag habang siya ay huminga ng matalim sa takot. Nagising siya. I'm so sorry, Francis. Nagkamali ako. Mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Tulungan mo ako at gagawin ko ang lahat para mabayaran ka sa natitirang bahagi ng buhay ko. Handa siyang gawin ang lahat para lang makaalis sa nakakatakot na lugar na ito. Umiling siya. Hindi ako nandito para paalisan ka. Dapat mong tabyusan ang iyong mga kasalanan. Francis, pasensya na. Nagkamali ako. Nagsimula siyang umiyak mula sa ilalim ng kanyang mga baga. Gayunpaman, hindi natin si Francis habang patuloy at nagtatanong, at paano naman ang totoong pagkatao ni Erica? I bet ginamit mo ang dugo ni Anastasia para palitan ang dugo niya para linlangan ako. Ginamit mo ako para palakihin ang iyong anak sa loob ng mahigit 20 taon at gayon paman, ganito ang pakikitungo mo sa aking anak. Wala kang puso, Naomi. Para kay Erica, palagi kang naging ama niya. Mabait siyang anak at mahal ka niya. Sinubukan ni Naomi na magpahayag ng magagandang salita para sa kanyang anak. Kung talagang mahal niya ako, hindi siya nakipagkamay sa iyo upang makipagsabuatan laban sa akin sa pamamagitan ng pagbabago ng aking huling habilin at pag-alis sa aking kumpanya. At sigurado, hindi siya pumatay ng tao para lang itago ang katotohanan ng kanyang pagkatao. Bata pa si Erica, kaya lang. Wala siyang alam. Iligtas mo siya, pakiusap. Anak mo siya. Pakiusap ni Naomi. Haharapin kayo ni Anastasia ni Erica dahil may karapatan siyang gawin iyon. Lahat ay gagawin ayon sa kanyang panawagan at hindi ako makikialam sa bagay na ito, sabi ni Francis, na pinasok ang huling pako sa kanyang kabaong. Nang mamulat sa kanya ang pagkaunawa sa kanyang huling hibla ng pag-asa, nanlaki ang kanyang mga mata sa labis na takot. Ano? Hahayaan mo siyang hawakan ang lahat? Hindi. Francis, kinamumuhian niya ako hanggang sa mamatay, papatayin niya tayo. Nakikiusap ako sa iyo, mangyaring iligtas kami. Kung maganda ang pakikitungo mo sa kanya, hindi na sana siya umabot ng ganito. Ito ang iyong karma. Ang isang pagbisita sa pintuan ng kamatayan ay nagtanggal ng ulap sa kanyang isipan. Siya ay nagpasya na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ang kanyang biolohikal na anak na babae sa kapayapaan. Ang iba ay hindi na siya inistorbo kahit kaunti. Pagkasabi ng balak niyang sabihin ay bumangon si Francis. Francis, huwag pumunta. Please, iligtas mo ako. Ang desperado na babae ay nontog ang kanyang ulo sa transparent na harang ng tuloy-tuloy sa pagtatangkang patuloyin siya. Gayunpaman, iniwasan niya ang ingay at umalis nang hindi lumilingon. Samantala, si Naomi, na hawak ng mga opisyal, ay hindi nakakaramdam ng kahit katiting na sakit sa kabila ng pagdurugo. Sa halip, unti-unti siyang nilalamon ng walang uliran na kawalan ng pag-asa. Nagsimula ang jewelry showcase gaya ng naka-schedule noong 2 p.m. noong Biyernes at inaasahang magtatapos ng 9 p.m. Dahil ang mga alahas ni Anastasia ay ipapakita sa hapon, nangako sila ni Felicia na magkikita. Umupo sila sa harap na hanay, na siyang pinakamagandang lugar para manood ng palabas. Sa ilalim ng mahabang Amerikana ni Anastasia ay isang itim na damit na yamakap sa kanyang figure. Sa kabila ng hindi mapang-akit na kulay, nagpakita siya ng kakisigan na madaling makaakit ng iba sa isang galaw. Ang pagbubukas ng seremonya ay sinundan ng runway kung saan nagsimulang umakyat ang mga modelo sa gitnang entablado at ipakita ang mga alahas, na puno ng mga kakaibang estilo mula sa buong mundo. Katulad ng iba pang mga manonood, si Anastasia ay nagkakaroon ng oras sa kanyang buhay habang tinatalakay ang mga tampok ng disenyo kasama si Felicia minsan. Sa wakas, binanggit ang gawa ni Anastasia na Glorio, kasama ng kanyang pangalan noong ipinakilala ng host ang susunod na disenyo. Bumilis ang tibok ng puso niya at hindi nagtagal, nakita niya ang mismong kwintas na iyon na nakasuot sa leeg ng modelo. Ang kaakit-akit na collarbone ng modelo ay umakma sa alahas sa pamamagitan ng pagguhit ng lahat ng mata sa item habang ito ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw.
Sa sandaling ang modelo ay nakakuha ng limelight, ang karamihan ng tao ay bumagsak sa isang tahimik na kaguluhan na may mga bulungan na boses na umaalingaw-ngaw sa mga dingding. Pagkatapos ng ilang round ng catwalk, umatras ang mga modelo sa backstage, kung saan maraming mayayamang tao ang nagpahayag ng kanilang pagkagusto kay Glorio. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang one-of-a-kind na alahas na sulit na idagdag sa kanilang koleksyon. I'm sorry, pero nakuha na ang set na ito. Ano? Ako dapat ang pinakamabilis. Sino ito? Hindi pagsang-ayon ng mayamang ginang. Ito ay si President Presgrave ng Presgrave Group. Wish daw niyang ibigay sa manliligaw, paliwanag ng manager. Kabanata 572. Halos agad na napangiti ang mayamang ginang. Oh, masaya kong inaamin na huli na talaga ako ng isang hakbang. Masarap ang taste niya. Iyon ay ibinigay, kung isa sa alang-alang na ang taga-disenyo ay ang tunay na manliligaw ni Elliot. Pagkatapos ng showcase, nagpasya si Anastasia na aanyayahan si Felicia para sa isang tasa ng kape, ngunit isang empleyado ang lumapit kay Anastasia bago pa man siya makaalis sa kanyang upuan. Miss Tillman, mangyaring bumalik sandali sa backstage. Bagamat bahagyang nagulat sa kahilingan, pumunta siya sa likod ng entablado kasama si Felicia, na nakangiting sinalubong ng manager. Miss Tillman, ikinagagalak kitang makilala. May regalo ako sayo. Isang regalo. Habang si Anastasia ay nabigla, ang matulis na si Felicia ay may malabong hula sa sitwasyon. Inilabas ng manager ang isang napakagandang puting kahon bago ito binuksan upang makita ang isang kwintas. Ito ang idinisenyo ni Anastasia. Bulalas niya, gayunpaman, ito ang aking disenyo. Para sa akin ba talaga? Oo. Espesyal na nabanggit ni Mr. Presgrave na nais niyang ibigay ito sa babaeng pinakamamahal niya. Hindi napigilan ng isang namumulang Anastasia ang matamis na saya sa kanyang puso. Hindi na kailangang sabihin, ang lalaki ay palaging sanay sa pagbibigay ng mga sorpresa. Anastasia, parang may magandang dahilan para ipilit ni Pangulong Presgrave na gamitin ang pinakamagagandang diamante. He's been planning to give it to you as a gift from the very start, pang-aasar ni Felicia. Hindi napigilan ni Anastasia na mapangiti mula tenga hanggang tenga. So, alam mo na ito dati. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung ginawa ko iyon, walang anumang sorpresa at ang pagsisikap ni Pangulong Presgrave ay mawawalan ng bisa. Pagkatapos tingnan ang sarili niyang trabaho, sinabi ni Anastasia sa manager, pakipadala ito sa aking lugar. Naiintindihan. Iniwan ni Anastasia ang kanyang address sa manager bago umalis. Sa sandaling iyon, naisip niya ang lalaking nawawala sa kanya. Natanggap mo na ba ang regalo? Tumawa si Elliot sa mababang boses. Oo. Pero bakit? Tanong ni Anastasia. Malapit na ang engagement natin, pero kailangan mo pa rin ng set ng alahas. Sa tingin ko magiging makabuluhan para sa iyo na isuot ito sa ating engagement ceremony. Wala siyang maitatanggi sa perpektong sagot dahil pareho siyang nasiyahan. Sa tingin ko rin. Magkita tayo mamayang gabi. Okay. Namimili pa ako, para malaman mo. Nasa Cloud9 siya. Habang papalapit ang seremonya ng pakikipag-ugnayan, naging abala si Anastasia sa mga araw na ito. Ang pagpili lang ng 6 na set ng gown ay tumagal ng maraming oras dahil kailangan din niyang isaalang-alang ang mga detalye. Sa gitna ng mga abalang araw, si Harriet ang pinakamasayang tao sa lahat. Ang kinabukasan na inaasam-asam niya ay nagkatotoo sa huling pagkakataon si Anastasia ang magiging kanyang apo. Nagkaroon ng pre-gathering sa Presgrave residence mamaya ng gabing iyon at sa wakas ay nakita na ni Anastasia si Nigel, na naging abala dahil sa pagpapalawak ng negosyo. Halos wala na siyang oras para makahinga. Gayunpaman, sa wakas ay maaari na akong maging pamilya mo bilang iyong bayaw. Napangiti siya. Medyo kakaiba ang pakiramdam. Pilit niyang pinipigilan ang pagtawa dahil mas bata lang ito sa kanya ng 2 taon. Sige, you can marry me, then, mahina niyang sabi para hindi umabot sa tenga ni Elliot. Naglaro siya kasama. Sabihin mo ng malakas para marinig ng kapatid mo. Biglang may tumapik sa balikat ni Nigel. Ito ay si Elliot, na mapanganib na naninangkit ang mga mata. Ano ang sinabi mo? Ha? May nasabi ba ako? Wala akong sinabi. Ilang beses na kinusat ni Nigel ang mga mata kay Anastasia, senyales na huwag palabasin ang pusa sa bag. Wala lang.
Malapit na siyang matawa dahil sa nakakatawang kinalabasan. Pagkatapos, nagdahilan si Elliot na batiin ang mga nakatatanda at tinapik-tapik ni Nigel ang kanyang dibdib. Takot na ako sa kanya simula bata pa ako. Hindi mo maiisip ang masungit niyang mukha kapag galit siya sa akin. Gayunpaman, palagi niya akong pinaninindigan sa tuwing may problema ako. Hinahangaan ko talaga siya, talaga. Sabihin sa akin ang higit patungkol sa kanyang kabataan. May ginawa ba siyang kalokohan o nakakahiya? Isang mausisa na Anastasia ang lahat ng tainga. Kabanata 573. Ikinwento ni Nigel ang kanyang mga alaala noong bata pa siya. Minsan, nasaktan ko ang mga nakatatanda sa aking paaralan at si Elliot na nasa ibang bansa noong mga panahong iyon ay bumalik kaagad sa bansa para pabagsakin silang 7 mag-isa. I was cheering for him sa sideline at nanalo siya. Napaka-cool niya. Habang nakikinig siya sa kwento, literal na nailarawan ni Anastasia ang eksena sa kanyang ulo. Nakita niya ang mga larawan ni Elliot noong kabataan niya at tiyak na mukha siyang mayaman. Nakasama ba siya ng ibang babae? Bulong niya. Umiling si Nigel dahil hindi rin siya naglakas loob na gumawa ng kasinungalingan para dito. Kahit na ang mga batang babae ay pumila upang makipag-date sa kanya, hindi niya gusto ang alinman sa kanila. Ikaw lang. Si Anastasia ay nalilito sa kasiyahan sa sandaling iyon. Talaga, nagsasabi ka ba ng totoo? I swear, batay sa kanilang matagal na pagkakaibigan, nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito at nagtiwala sa mga salita nito. Okay, naniniwala ako sa iyo. Matapos batiin ang mga matatandang miyembro, lumingon si Elliot upang makita ang dalawa na nag-uusap ng napakalapit. Sa pagmamasid kung paano halos magkadikit ang kanilang mga ulo, nahulaan ni Elliot na si Anastasia ay sumilip sa kanyang nakaraan. Ang kanyang napukaw na interes ay umakay sa kanyang mga paa patungo sa kanila, pagkatapos ay pinag-cross niya ang kanyang mga braso habang itinataas ang kanyang mga tainga upang marinig ang usapan. Pareho silang nalubog sa tsismis kaya hindi nila namalayan na naroon na pala ang bida. Samantala, nagningning ang mga mata ni Nigel nang may naalala siya. Sasabihin ko sa iyo ang isa sa kanyang madilim na kasaysayan. Madilim na kasaysayan. Bago siya ay 16, siya ang nagmaneho ng kotse at nahuli ng walang kabuluhan. Binigyan siya ng lektura ng pulis at pinilit siyang isulat muli ang lahat ng panuntunan sa pagmamaneho sa pamamagitan ng kamay. Napaungol si Nigel nang hindi man lang nakaramdam ng guilt. Isang malakas na tawa din ang pinakawalan ni Anastasia. Biglang nakaramdam sila ng malamig na sumalubong sa kanila habang umaalingaw-ngaw ang isang boses. Nakakatuwa ba ito? Nawala ang ngiti sa mukha ni Nigel bago siya tumikim. Elliot, iniligtas ko na ang iyong mukha sa pamamagitan ng hindi paglalantad sa oras na hindi mo sinasadyang pumasok sa mga babae. Well, hindi naman siguro mas magaling ka sa akin. Marami rin akong kwento tungkol sa iyo. Ipinikit ni Elliot ang kanyang mga mata na may matalim na tingin sa kanyang kapatid. Ano? Pumunta si Elliot sa mga babae kanina. Nanlaki ang mga mata ni Anastasia sa gulat. Napagkamalan ba siyang pervert? Ngumiti ng malawak si Elliot, kahit na mapanganib. Kung gusto mong malaman ang higit pa sa aking mga kwento, sasabihin ko sa iyo mamayang gabi sa kama. Huwag makinig sa kanyang kalokohan. Napangiti siya habang namumula sa kahihiyan samantalang tinapik ni Nigel ang balikat ni Elliot. Pasensya na, Elliot, maging matyaga, malapit na kayong magpakasal. Sa katunayan, ang pasensya ni Elliot ay naninipais hanggang sa punto na hindi siya makatulog sa gabi. Bagamat may 3 araw na natitira bago ang pakikipag-ugnayan, parang isang siglo ito sa kanya. Lumipas ang oras at ito na ang araw ng pakikipag-ugnayan sa wakas. Ang press, na may lubos na mapagkakatiwalaang mapagkukunan, ay nagsimulang mag-alok ng kanilang taos-pusong kahilingan sa mag-asawa na may layuning ipakalat ang balita. Di nagtagal, naging wild ang internet sa pakikipag-ugnayan ng kilalang presidente Presgrave ng Presgrave Group. Sa kabilang panig, nakita ni Hailey ang balita at itinulak ang lahat mula sa mesa sa sobrang galit sa kanyang inuupahang silid. Sa huli, si Anastasia ay naging Mrs. Presgrave at si Hailey ay naiwan. Dahil sa kanyang mukha, si Hailey ay nananatili sa loob ng bahay. Gayunpaman, siya ay naiwan na walang gaanong pera, maging ang kanyang mga pagkain ay magiging problema kung hindi siya makakaisip ng solusyon sa lalong madaling panahon.
Ang mga panahong desperado ay palaging tinatawagan para sa mga desperadong hakbang. Ang desperado na babae, na nakatagpo ng isang patay na dulo, ay nagkaroon ng ideya. Siya ay maaaring magkaila bilang ang gigolo upang makatanggap ng pera mula kay Anastasia, na magpapakasal kay Elliot sa lalong madaling panahon. Si Anastasia ay magiging maingat sa kanyang reputasyon sa ngayon. Kaya, maaaring takutin siya ni Hailey sa insidente na nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Gamit ang ace card na iyon sa kanyang manggas, sigurado si Hailey na bibigyan siya ni Anastasia ng pera upang mapanatili ang kanyang reputasyon. Ang ilang daang libo ay walang ibig sabihin kay Anastasia, ngunit sapat na para kay Hailey na mamuhay ng magandang buhay sa loob ng ilang taon. Sa makatuwid, nagpa siya si Hailey na mag-gamble ng isang beses. Wala namang mawawala sa kanya, kaya bakit siya matatakot? Kabanata 574. Matapos huminga ng malalim, kinuha ni Hailey ang isang burner phone at dinial ang numero ni Anastasia. Hello, sino ito? Ang boses ni Anastasia ay nanggaling sa kabilang linya. Tiniyak ni Hailey na gumagamit siya ng voice changer app. Anastasia Tillman, nabalitaan kong ikakasal ka na. Congratulations! Sarcastic na tono nito. Ikaw ba? Pumalakpak ang galit sa boses ni Anastasia sa pagbaba ng sombrero. Oo, ako ito. Sobrang miss ko na ang anak natin. Sana makita ko siya. Huwag kang lalapit sa anak ko. Kaya ko yan kung bibigyan mo ako ng pera. Kung hindi, ilalantad ko ang lahat ng nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Sasabihin ko sa lahat na natulog ka sa akin at nagtrabaho ka sa club. Si Anastasia, na kasalukuyang nasa villa ni Elliot, ay sinubukang panatilihin ang kanyang kalmado habang kinakaharap ang hamak na hinihintay niya sa lahat ng oras na ito. Pera, magkano ang gusto mo? Nagkunwari siyang natatakot sa banta. Hindi na nagdalawang isip si Hailey nang marinig niya ang alok. 1,000,000. Imposible iyon, ngunit maaari kong isaalang-alang kung ito ay 100,000. 500,000. Final na yan. Hindi kita mabibigyan ng higit sa 100,000. Desidido si Anastasia na hulihin ang lalaki. You're going to marry Elliot Presgrave, that rich guy. Paanong hindi ka magkakaroon ng higit pa riyan? Ang binagong boses ay nagpatunog ng kampana sa hindi malamang dahilan. Pamilyar sa pandinig ni Anastasia ang boses at tono niya. Pagkatapos, isang figure ang pumasok sa kanyang isipan. Hailey. Marahil ang kausap ay hindi ang gigolo, kundi si Hailey. Bilang pag-iisip, nagpa siya siyang subukan ang tubig sa pagsasabing, hindi kami magkasundo ni Elliot. Hindi niya ako bibigyan ng pera. Gaya ng inaasahan niya, malamig na ngumuso ang tao. Anastasia Tillman, hindi gagana sa akin ang trick na iyon. Ibibigay niya lahat ng gusto mo for sure. Ang balita ay peke, hindi niya ako mahal. Ito ay isang walang pag-ibig na kasal. Kahit sino maliban sa akin ay maniniwala sa mga kasinungalingang iyon. Marami akong alam tungkol sa inyo ni Elliot. Ang mga titig ni Anastasia ay nag-aalab sa galit habang ang kanyang haka-haka ay tumigas sa conviction. Si Hailey ang tumatawag sa kanya ngayon. Tila simula pa lang ay sinubukan na siyang kontaken ni Hailey para ay blackmail siya. Dahil ang gigolo ay walang lakas ng loob na humarap kay Anastasia, sinubukan ni Hailey ang kanyang kapalaran na ay blackmail si Anastasia sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang siya. Siguradong namimiss niya ang malungkot na si Erica na kasalukuyang nakakulong. Dapat ko na yata siyang pagbigyan sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya sa kulungan. Madaling patunayan kung ang kausap nga ng telepono ay si Hailey nga o hindi ang pain at ipamoka sa kanya. Sige, 500,000 ang gusto mo, di ba? Kailangan mong ipanggako na mananatili ka sa paningin ng anak ko o babayaran kita, babala ni Anastasia. Ngayong pinamahalaan na ni Anastasia ang alok dahil sa takot, nagtagumpay si Hailey dahil gumagana ang kanyang trick. Okay, gusto ko ng pera ngayon. Sa paghusga sa kung gaano nagmamadali ang tao, sigurado si Anastasia na si Hailey nga ang nagtatangkang kawayan siya. Si Hailey ay lubhang nangangailangan ng pera upang pinuhin ang kanyang hitsura, ngunit si Elliot ay itinaboy siya dati. Kaya naman, siya ang kumilos bilang gigolo upang makakuha ng pera kay Anastasia, na naging dahilan upang si Anastasia ay sumimangot sa inis. Bakit hindi ko namalayan kanina? Hindi pa tatawarin ni Anastasia si Hailey sa pagkakataong ito. Paano ko ibibigay sa iyo ang pera? Ipapadala ko sa iyo ang lokasyon.
At kailangan mong iwanan ang pera doon sa isang oras. Ang dami naman. Bibigyan kita ng 100,000 na cash at ang natitirang halaga gamit ang isang credit card. Pero kailangan mong ipangako sa akin na hindi mo naguguluhin ang buhay ko. Kung hindi, hindi ko ibibigay ang pera sa iyo. Nagkunwaring pagkabalisa si Anastasia. Okay, ipinapangako ko, ngunit kailangan mong bigyan ako ng tamang halaga. Deal. Pagkasabi noon, tinapos ni Anastasia ang tawag bago ay dial ang numero ni Elliot at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa sitwasyon, na hinihiling sa kanya na bitag si Hailey sa pagpasok. Dahil sapat na si Anastasia sa kanyang plato sa seremonya ng pakikipag-ugnayan ngayong gabi, hindi niya kayang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Kabanata 575. Matapos ayusin ang usapin ng pera, nakahinga ng maluwag si Hailey nang lumabas siya ng kanyang silid, sa pag-aakalang si Anastasia ay napakamangmang na nahulog sa gayong panlilinlang. Sapat na ang 500,000 para mabuhay si Hailey sa loob ng maraming taon. Hindi lang iyon, nagkaroon ng pagkakataon na mabawi ang kanyang hitsura. Habang nababaliw siya tungkol sa kanyang walang kapintasan na plano, naisip ni Hailey na maaari niyang gawin si Anastasia bilang kanyang sariling magic money tree sa hinaharap pagkatapos na matagumpay na linlanggan si Anastasia na parang tanga. Inutusan ni Hailey si Anastasia na ilagay ang pera sa isang locker sa isang grocery store bago i-text ang password. Makalipas ang isang oras, mag-swimming siya sa cash at gagawin ang anumang gusto niya gamit ang card. Upang makuha ang pera ng patago, nagplano siyang magsuot ng disguise bukod sa pagkuha ng isang tao na may $200 upang tulungan siyang ilipat ang pera. Makalipas ang kalahating oras, sa gitna ng masikip na locker room, may isang lalaking nagtulak ng nakaumbok na bag sa isa sa mga locker. Nagtakda siya ng password bago umalis. Nakikihalubilo sa kalapit na karamihan ay si Hailey, na ang mga mata ay nakatitig sa locker na may pananabik. Naniwala siya. Kung isa sa alang-alang kung gaano karaming pera ang kanyang pagmamayari sa malapit na hinaharap, 500,000 ay isang maliit na bagay kay Anastasia. Hindi ito makakasakit sa kanya. Hindi nagtagal, nakatanggap si Hailey ng mensahe mula kay Anastasia na nagsasabing, iniwan ko ang pera gaya ng sinabi. Mas mabuting gawin mo ang iyong ipinangako. Kung hindi, hindi ka na makakatakas dito. Napasulyap si Hailey sa isang binata sa tabi niya, na tila siksikan, bago nagtanong kung gusto niyang kumita ng pera. Mariin siyang tumango. Pagkatapos ay inutusan siya nitong ilipat ang isang mabigat na bag mula sa locker patungo sa kanyang sasakyan. Ginawa niya kaagad ang sinabi nito nang matanggap ang pera. Napakabigat ng kinakargahang bag na halos hindi niya ito maigalaw. Pagkatapos tumingin sa kaliwat kanan, nagsuot ito ng cap bago sumunod sa likod niya. Tinakpan pa niya ng maskara ang kanyang mukha para sa misyong ito. Nang makarating ang lalaki sa pasukan, inutusan siya nito, ihulog mo dyan. Salamat. Miss, anong meron sa bag na yan? Sobrang bigat, tanong ng mausisa na lalaki. Pinunasan ito ni Hailey sa pagsasabing, mga mask packs lang mula sa kaibigan ko. Pagkatapos noon, kinuha niya ang $1,000 cash at umalis na parang masayang kuneho. Sabay hila ng bag ni Hailey sa gilid para tingnan ang laman. Ito ay puno ng pera gaya ng inaasahan niya. Akmang bitbitin na niya ang bag ay may anino na bumungad sa kanya kaya napaangat ang ulo niya sa paparating na tao. Ang dalawang lalaking nakasuot ng casual na kasuotan ay nagpakita ng kanilang mga police badge. Hailey Seymour, naaresto ka dahil sa pang-blackmail kay Miss Tillman ng malaking halaga ng pera. Mangyaring sundan kami sa istasyon para sa investigasyon. Namutla ang mukha niya sa loob ng ilang segundo. Ano? Paano niya nalaman na ako iyon? Hindi. Hindi ako nang blackmail kahit kanino. Ibinigay niya ito sa akin ng kusa. Sa sinabing iyon, ipinamigay niya ang pera at buong lakas na sumugod. Gayunpaman, ang mga bodyguard, na nagbabantay na sa labas, ay pinigilan siya at ginawang hindi wasto ang kanyang malungkot na pagtakas. Bitawan mo ako. Sino ka? Kami ang mga bodyguard ni Miss Tillman. Hindi ka makakatakas, Hailey. Paano nalaman ng B*Turk na yon na ako yon? Huwag magsalita ng ganyan tungkol kay Miss Tillman. Pagkatapos, inihagis siya ng bodyguard sa lupa. Isang pulikat ng sakit ang bumabalot sa kanyang mukha at ang kanyang puso ay bumagsak sa hukay ng kanyang tiyan, dahil hindi niya inakala na siya ang mahuhulog sa bitag. Ngayon,
Lubos na naunawaan ni Hailey kung bakit handa si Anastasia na dagdagan ang halaga sa 500,000 kung mas mataas ang halaga ng pera na kasangkot, mas mabigat ang parusa. Gayunpaman, huli na ang pagbabalik-tanaw. Anastasia Tillman. Single ni Hailey bago siya kinurot at dinala ng mga pulis. Samantala, si Anastasia, na nasa makeup room, ay ipinaalam na si Hailey ay dinala sa kustodiya. Ang lahat ay naging ayon sa plano at nakadagdag ito sa icing sa cake sa araw ng kanyang pakikipag-ugnayan. Miss Tillman, magsisimula na ba tayo sa makeup? Oo naman, sagot ni Anastasia habang inaalagaan siya ng elite makeup team sa villa ni Elliot. Kabanata 576. Sa Presgrave Residence, bumalik si Elliot para sunduin ang kanyang lola. Dahil sa kanyang katandaan, kinailangan niyang personal na puntahan at sunduin siya bago siya ay settle down sa hotel. Hoy, Elliot, bakit hindi mo sinusuot ang relo na binigay ko sa iyo? Ayaw mo ba sa regalo ko? Nakita ni Harriet ang relo ni Elliot sa kotse at hindi niya maiwasang maalala ang ibinigay niya sa kanya. Isang nakangiting Elliot ang sumagot, "Okay, Lola. Isusuot ko ang relo ngayong gabi. Iyan ang maswerteng relo mo. Ito ay pinagpala ng Diyos at binili ayon sa iyong zodiac sign." Sagot niya. Pinagpala ng Diyos. Ito ang nagpapasaya sa kanya. Oo naman. Ang relo na ito ay nagdudulot ng swerte sa iyo. Sige, isusuot ko mamaya. Samantala, sa hotel, walang sapat na oras para sunduin siya. Anastasia dahil sinundo na ni Elliot si Harriet, kaya humingi siya ng motorcade para magtungo sa kanyang pwesto. Nagkataon naman na nasa hotel din si Jared kaya naman pansamantala niyang asikasuhin ang lugar. Hindi mo ako kinailangang sunduin. Hassle para sa iyo ang pabalik-balik. Kaya kung sumakay ng taxi mag-isa. Sabi ni Anastasia sa kanya. Ay, oo. Anastasia, tulungan mo akong kumuha ng relo sa cabinet. Sinabi sa kanya ni Elliot. Oo naman. Alin? Nagpadala si Elliot ng larawan sa kanya. Tulungan mo akong hanapin ito. Dapat nasa taas. Okay. May espesyal bang kahulugan ang relo na ito? Nagtatakang tanong niya. Pagkatapos ng lahat, alam niya na ang relo na tinukoy niya ay tiyak na may kinalaman dito. Ito ay regalo mula sa aking lola. Si Anastasia ay nakaramdam ng labis na kagalakan, dahil siya ay medyo nagseselos. Iniisip kung sinong babae ang nagbigay sa kanya niyan. Okay, dadalhin kita mamaya, sagot niya. Paglalapat ng perpektong makeup, ipinarace niya ito sa kanyang puting brilyante na damit, na nagpaganda sa kanya. Dumating si Anastasia sa kwarto ni Elliot at pumasok sa kanyang aparador. Sa loob, may display glass para sa kanyang mga relo. Sa ilalim ng mga ilaw, ang mga relo ay nagniningning ng pagiging natatangi nito at ipinakita ang panlasa ng lalaki sa mas magagandang bagay sa buhay. Pagtingin sa itaas, nakita ni Anastasia ang light emerald na relo na sumasalamin sa motif ng ulo ng lobo sa paglabas nito. Kinuha niya ito pagkatapos masiguradong pareho ito sa larawan. Pagkatapos, inilagay niya ito sa kanyang bag at bumaba sa motorcade na naghihintay sa kanya. Ang takip silim ay kitang-kita ngayon, na hudyat ng isang napakaromantikong gabi na darating. Ang tatlong kotse ay dahan-daang umalis sa villa, kasama si Anastasia na nakaupo sa isa sa mga marangyang upuan sa likod ng mga kotse. Ang hotel para sa pakikipag-ugnayan ay isang pitong bituin sa gitna ng lungsod at ito ay isa sa mga pag-aari ng mga mansion. Ang labas ng maluho na hotel ay nilagyan ng mga ilaw sa kapistahan, na lalong nagpaganda sa buong lugar. Medyo makikita ng isang tao na sa loob ng itim na kotse ay nakaupo ang isang matikas na babae na nagpapakita ng kanyang karisma sa labas. Habang nakaparada ang sasakyan sa entrance, medyo matagal nang nakatayo roon ang isang lalaki na nakaistilong itim na suit at nakasuklay na buhok, na nagpapatingkad sa kanyang kagwapuhan. Hindi niya maiwasang mapangiti nang makitang dumating ang sasakyan. Dumating na rin ang babaeng kanina pa niya inaasam. Personal niyang binuksan ang pinto nang makitang nakatitig din sa kanya si Anastasia. Napahiya siya nang masaksihan ang karisma ng lalaki habang dahan-daang umiwas ng tingin. Gayunpaman, kitang-kita ng isa na ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga sa lalaki. Si Nigel, na nakatayo sa gilid, ay nakaramdam ng pagkadismaya nang makita ito. Nakasuot din ako ng mga nines ngayon. Kahit sinong babae ay maaakit sa akin, ngunit bakit hindi ako tinitigan ni Anastasia?
Kailanman ay hindi niya nakitang tumingin si Anastasia sa isang lalaking may ganoong tingin. Dati ay umaasa siyang titingnan siya nito, ngunit ngayon ay naunawaan niya na hindi siya karapat-dapat para rito. Kabanata 577. Si Elliot lang ang karapat-dapat sa ganoong titig. Para bang ang langit ay nagpasya na sila ay isang pares mula sa simula at siya mismo ay isang misyonero na nagpadala kay Anastasia kay Elliot. Nakakasira pa rin ito sa kanya, kahit na alam na niya ang totoo. Gayunpaman, hindi siya nagseselos sa kanila. Sa halip, talagang hinaanggad niya ang kaligayahan nila, dahil ang pinakaasam niyang makita ay ang pamumuhay ni Anastasia sa buhay na gusto niya. Si Anastasia, na sobrang nahihiya ngayon, ay pinamunuan ni Elliot sa main hall ng tahimik at masunurin. Nang makapasok na sila sa elevator ay tuluyan na siyang lumingon at nakita si Nigel. Itinaas niya ang kamay para batiin siya. "Hi, Nigel." Nakangiting medyo mapait, sumagot si Nigel, "Sa wakas nakita mo na rin ako." Lalong namula si Anastasia, habang si Elliot naman ay nakatingin lang ng nakangiti, hinahangaan ang babaeng malapit na niyang maging fiancé. Ipinakita rin niya kung ano ang ibig sabihin para sa isang tao na mapuno ng isang tao. Pagod na maging third wheel nang hindi sinasadya, mahinang umubo si Nigel. "Pwede bang itigil na ninyong dalawa ang pagpapakita ng inyong pagmamahal sa publiko? Maghintay man lang hanggang sa matapos ang engagement party at maalis ang alikabok." Nakangiting sinilip siya ni Elliot. "Nigel, hindi mo maiintindihan ang pakiramdam na ito." Nagsimulang tumawa si Anastasia sa sinabi nito habang tinatakpan ang bibig, pati si Nigel, habang iniisip iyon. Sa loob ng venue hall, ang lahat ay mukhang napakaromantiko at parang panaginip. Dahil nagustuhan ni Anastasia ang isang asol na themed engagement venue, ang buong bagay ay pinalamutian ng tila at sky blue, na ginagawa itong tila napakasimple ngunit nakakasilaw. Nagkalat ang mga asol na rosas sa paligid, dahilan para magkaroon ng bahagyang mabulaklak na amoy ang venue. Nang may padala sa waiting room sa gilid, sa wakas ay naalala ni Anastasia ang tungkol sa relo, kaya kinuha niya ito at ibinigay sa kanya. "Ito ba?" Tumanggo si Elliot. "Oo, ito ang isang ito." Tinanggal niya ang isa pa niyang relo, sinabi niya, "Ito ay regalo mula sa aking lola para sa aking ika-20 kaarawan." Suot niya ito, nagpatuloy siya, sinabi ni lola na ito ay isang relo na magdadala sa akin ng swerte at kaligayahan. Sumang-ayon si Anastasia sa kanya. "Dapat tama ang sinabi ng lola mo." Nabaling ang tingin ni Elliot dito, dahil ang eksaktong relo na ito ang umakit kay Hailey, ang masamang babae, na muntik nang humantong kay Harriet sa kanyang pagkamatay. Sa isip niya, itinuring niya lang itong regalo ng kanyang lola at hindi bilang isang lucky charm. Naisip niya ngayon na maswerte nga siya simula nang makilala niya si Anastasia. Lumabas si Jared kasama si Elliot, at pumasok sila sa kwarto maya-maya, may kasamang 2 bodyguard. "Napakaganda mo ngayon, Mommy." Tinitigan ng maliit na bata si Anastasia. Naisip niya na ito na ang pinakamagandang nakita niya sa kanyang ina at mukha itong nobya. Niyakap siya, hinampas ni Anastasia ang kanyang ulo. "Salamat, mahal. Masaya ka ba, Jared?" "Siyempre ako. Sa wakas ay matatawag ko na si Mr. Presgrave bilang daddy." Tumanggo si Jared. Natigilan, natawa si Anastasia sa kanyang sinabi. "Oo, siya na ang daddy mo simula ngayon." Unti-unting lumilipas ang oras, si Francis ay nakaupo mismo sa harap ng bulwagan na nakasot, mukhang eleganteng. Hindi niya alam kung paano ilarawan ang kanyang nararamdaman dahil ikakasal na ngayon ang kanyang nag-iisang anak na babae. Ito ay pagkatapos ng napakaraming karanasan na naunawaan niya ang isang bagay, tanging ang mga kapareho ng kanyang dugo ang tunay na magmamahal sa kanya at nagugugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay para sa Anastasia at sa kanyang ina. Sa iba naman, ayaw niya at hindi niya kailangan pang pakialaman. Lumapit ang anak ni Harriet na si Brenda at sinabing, "Nay, malapit na ang oras. Magsimula na tayo." Hindi na makapaghintay si Harriet na ipahayag na si Anastasia ay magiging kanyang magiging manugang na babae. "Ma, matagal mo nang pinapangarap ito. Talagang mayroon ako." Tuwang-tuwa si Harriet. Ang engagement ceremony ay nakaschedule na magsisimula ata 6:50 PM, kaya 2 minuto na lang ang natitira. Naglakad si Elliot sa entablado,
at ang mga ilaw ay nagsisilbi lamang upang bigyang diin ang kanyang perpektong sculpted na mukha. Kabanata 578. Anuman ang kanyang figure o hitsura, halos masasabi ng isa na siya ay perpekto. Dahil dito, naiinggit kay Anastasia ang ilan sa mga batang babae sa eksena. Bukod dyan, proud na proud din si Harriet, dahil ang gwapo talaga ng apo niya. Mula pa noong bata pa siya, palagi niya itong ipinagmamalaki, lalo na kapag pinupuri siya ng lahat saan man siya magpunta. Noon, lumabas na si Anastasia sa waiting room at naghihintay sa main hall. Kahit engagement party lang, nakatayo siya sa red carpet na may hawak na bouquet of roses. Pagdating ng oras, bumukas ang Golden Gate habang dahan-daang tumutugtog ang romantikong musika sa background habang naglalakad siya sa aisle papunta sa lalaking nasa stage. Wow! Napakaganda din ng nobya. Ang ganda niya. Talagang sila ay isang pares na para sa isa't isa. Ang mga awit ng papuri ay nagmula sa matanda at bata. Ngayong gabi, ang mga extended na pamilya ng Presgrave family at ilang importanteng bisita lang ang inimbitahan nila. Kaya naman, masasabing kilalang-kilala silang lahat. Hakbang-hakbang na paglalakad patungo sa entablado, nakita ni Anastasia na ang host ngayong gabi ay walang iba kundi si Jonathan, na siyang magiging saksi sa kanilang engagement. Ngumiti si Anastasia sa kanyang magiging tiyuhin bago hinawakan ni Elliot ang kanyang kamay at tumabi sa kanya. Pagkatapos ng maikling talumpati, binati silang muli ni Jonathan. Dito, nagpapatotoo kami sa pares ng mag-asawa, sina Elliot at Anastasia, na nagnanais na magkaroon sila ng maligayang buhay pagkatapos nito at hindi na sila maghihiwalay. Ngayon, hayaan nating ilagay ng nobyo ang brilyante na singsing sa nobya upang ipahiwatig ang kanyang pagmamahal. Pagkatapos nito, aabangan namin ang nalalapit na kasal. Agad na pinalabo ng gaffer ang mga ilaw, naiwan lamang ang mga ilaw sa entablado, na parang sinag ng buwan na nakatutok sa pares. Ito ay nagbigay daan sa lahat na makita sila ng malinaw. Isinuot muna ni Elliot sa kanya ang diamond ring ni Anastasia habang nasa tray na hawak ng isang babae, na kinuha ni Anastasia. Pag-abot, ipinakita ni Elliot ang kanyang kamay na nakalabas ang kanyang relo. Isang sinag ng berdeng ilaw ang tumama kay Anastasia, na akmang isusuot sa kanya ang singsing. Naakit sa liwanag, nakalimutan niyang isuot sa kanya ang singsing, habang nakatitig lang siya sa refleksyon sa kanyang relo. Sa ilalim ng madilim na mga ilaw, ang ulo ng isang esmeralda na lobo ay sumasalamin sa sarili mula sa relo. Nalaglag ang singsing sa mga kamay niya dahil sa sobrang gulat niya. Tumangala si Elliot at nakita niyang natigilan si Anastasia habang nakatitig sa kanyang relo hanggang sa puntong parang nakakita siya ng nakakakilabot. Anong problema, Anastasia? Niyakap siya ni Elliot. Inaabangan ng mga tao sa ibaba ang pagpapalitan ng dalawa ng engagement ring nang ibinaba ng nobya ang singsing at nanlamig doon, na tila isang yelo. Biglang lumingon si Anastasia sa gaffer at sinabing, "Pwede mo bang patayin ang mga ilaw?" Medyo tulala, sinunod niya agad ang hiling nito at pinatay ang lahat ng ilaw. Ang buong venue ay bumaba sa kadiliman. Sa dilim, lahat ay nagulat at natigilan, dahil lahat sila ay hindi alam kung ano ang gagawin ni Anastasia. Kahit si Elliot ay hindi alam kung ano ang iniisip ni Anastasia. Nakatutok si Anastasia sa relo, habang malinaw na umaangat ang ulo ng lobo sa sandaling namatay ang mga ilaw. Tinatakpan ang kanyang bibig, ang labis na emosyon ay halos himatayan. Nawala ang kanyang isip habang lumilitaw ang mga alaala noong nakalipas na 5 taon. Kahit madilim ang gabi, naalala niya pa rin ang lahat. Ang relo ay eksaktong kapareho ng kay Elliot, na may pambihirang disenyo ng ulo ng lobo. Anastasia, anong meron? Ayos na ba ang pakiramdam mo? Dumating ang nag-aalalang boses ni Elliot habang niyayakap siya at naramdaman niyang nanginginig ang buong katawan niya. Parang may nangyaring nakakatakot sa kanya. Kabanata 579. Siya ay mali, bagaman. Si Anastasia ay hindi nanginginig dahil sa gulat, siya ay nanginginig sa gulat. Sinubukan niyang alalahanin ang kanyang mga iniisip nang hindi nagpapanik. Sinabi ni Elliot na nakilala niya si Hailey sa pamamagitan ng isang relo, at ng gabing iyon, si Anastasia ang naghagis ng relo sa sahig nang ibigay ito sa kanya ng lalaki. Nabuk ang kwarto sa ilalim ng pangalan ni Hailey, kaya lumabas ang numero ng kanyang telepono sa pagpaparehistro.
Ang staff na nakahanap ng relo ay natural na makikipag-ugnayan sa taong nag-book ng kwarto, na humahantong sa paglapag ng relo sa kanyang mga kamay. Naisip ni Elliot, na nakahanap kay Hailey sa listahan, na siya ang babaeng nakipag one night stand sa kanya. Kung bakit kamukha niya si Jared. Ito ay dahil nasa harapan niya ang lalaking naka one night stand niya. Si Anastasia ay nahuli sa isang dilema dahil siya, nang sabay-sabay, ang taong pinakaayaw at pinakamamahal niya. Ang agos ng emosyong ito ay dumaan sa kanya, na nagpagigil sa kanyang pag-iisip. Buksan mo ang mga ilaw. Sinabi ni Elliot sa gaffer, dahil na-detect niya na may nangyari kay Anastasia para manginig ang lahat. Binuksan ng gaffer ang mga ilaw sa paningin ni Elliot na protektadong niyakap si Anastasia. Nakabaon sa dibdib, huminga ng malalim si Anastasia bago ibinaba ang ulo at nakita ang singsing na brilyante sa carpet. Dahan-daang itinulak palayo si Elliot, yumuko siya para kunin ang singsing at ipinagpatuloy itong isuot sa daliri nito. May sasabihin ako sa'yo. Tumangala si Anastasia sa kanya, lumuluha ang mata. Nagdulot ito ng kirot sa puso ni Elliot. Bakit siya umiiyak bigla? Nakahinga ng maluwag ang karamihan sa ibaba nang makitang isinuot ng nobya ang singsing sa nobyo. I'm sorry, but we'll be excusing ourselves momentarily, sabi ni Elliot sa mga bisita bago niya hinawakan ang kamay ni Anastasia at bumaba ng stage mula sa side exit. Tumayo si Harriet at sinabing, no worries. Pakiusap, lahat, tulungan ang inyong sarili sa pagkain. Humihingi muna ako ng paumanhin kung may kulang. Sa orihinal, si Elliot ang humawak sa mga kamay ni Anastasia, ngunit nang makarating sila sa pasilyo, bumalik ang sitwasyon, dahil hindi na siya makapaghintay na makahanap ng lugar. Anong problema, Anastasia? May nangyari ba? Talagang nag-aalala si Elliot sa kanya. Sa wakas, dinala niya siya sa isang bakanteng silid at isinara ang pinto. Hawak ang kanyang mga kamay, tinitigan ni Anastasia ang kanyang relo at nagtanong. Sabi mo ang relong ito ay custom na ginawa ng lola mo para sa iyo. So, ibig sabihin, isa lang sa buong mundo, di ba? Wala na bang ibang relo na may parehong disenyo? Oo, ito ay isa ng A-uri. Tumango si Elliot. Ano ang tungkol sa ulo ng lobo sa mukha ng relo? Ito ba ay isang bagay na eksklusibo sa iyong pamilya? Ang ulo ng lobo na ito ay isang insignia na pinaniniwalaan ng aking lola, dahil ipinasama niya ito sa taga-disenyo sa mukha ng relo, sa tingin ko. Ito ay dapat na pag-aari ko lamang. Kahit na hindi masyadong sigurado si Elliot, hindi pa siya nakakita ng ibang relo na tulad niya noon. Sa puntong ito, biglang naalala ni Anastasia na ang relo na ito ay hindi lamang ang patunay ng one-night stand, naroon din ang kanyang pinakamamahal na anak. Sabi mo nahanap mo si Hailey sa pamamagitan ng relo na ito. Sigurado ka bang siya ang babaeng nakasama mo noong gabi? Tanong ni Anastasia. Dahil dito, bumilis ang tibok ng puso ni Elliot. May pakialam pa ba siya dito? Ito ang tanging mantsa na hindi niya maalis sa kanyang buhay. Oo, malumanay na sagot ni Elliot, natatakot na maalis ang kanyang masamang kalooban. Naisip mo na ba na ang babae ay maaaring hindi si Hailey at ito ay talagang ibang babae? Tumangala sa kanya si Anastasia at nagtanong na parang medyo galit na maamo talaga siya kay Hailey kanina. Natigilan, hindi nakasagot si Elliot. Nang makita ito, sinundan ni Anastasia ang isa pang tanong, pagkatapos mong mahanap si Hailey, mayroon ka bang, nagkaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan sa kanya? Mariin na umiling si Elliot. Hindi ko ginawa iyon. Pagkatapos kong mahanap siya, wala akong ginawa kundi ang bumawi sa kanya sa materialistikong paraan. Bakit hindi? Dahil ba ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam si Hailey sa babae 5 taon na ang nakakaraan? Pinilit siya ni Anastasia. Nagulat muli, nagtanong si Elliot, paano mo nalaman? Kabanata 580. Bakit determinado kang hanapin ang babae mula sa pangyayaring iyon 5 taon na ang nakakaraan? Ang mga mata ni Anastasia ay puno ng kuryosidad. Hindi alam ni Elliot kung paano ito ipapaliwanag sa kanya, ngunit kahit anong mangyari, hindi niya mapigilan ang pagnanasang hanapin siya. Biglang tumulo ang mga luha ni Anastasia sa kanyang mukha. Tinakpan niya ang kanyang bibig nang maramdaman niya ang matinding emosyon. Anastasia, anong meron? May ginawa ba ako? Pasensya na. Galit na galit si Elliot. Sa kabila ng hindi niya alam kung ano ang maaari niyang gawin,
Natitiyak niya na dapat ay may ginawa ito upang mapaiyak ito. Gayunpaman, mas lalong bumuhos ang luha ni Anastasia nang marinig niya ang sinabi nito. Iyak siya ng iyak kaya nagsimula siyang suminop. Walang makakaalam kung ano ang pinagdadaanan niya ngayon. Sa wakas ay nakatagpo siya ng ginhawa mula sa mga kaisipang nakadina sa kanya sa loob ng halos 6 na taon. Ang pangitain ng kakilakilabot na hayop na iyon ng isang lalaki na kanyang ginawa sa kanyang puso ay nagbago sa lalaking nasa kanyang harapan. Hindi siya hayop, tanging ang mga Diyos lamang ang makakaalam kung gaano kahangahangang pagpapalaya ang pakiramdam na maalis sa kanyang mga balik at ang pasanin ng mga pahirap na kaisipan at damdaming ito. Si Elliot ay nasa tabi ng pag-aalala, ngunit si Anastasia ay yamakap sa kanyang mga bisig at nagsalita ng may luhang boses, "Salamat, ikaw iyon. I'm glad it was you. As long as ikaw, it's not that bad after all." Hinayla siya nito sa mas mahigpit na yakap. Gayunpaman, wala siyang ideya kung ano ang maaari niyang gawin upang aliwin siya. Ang kanyang kalungkutan ay tila nagmula sa isang lugar sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, at kinasusuklaman niya na hindi niya ito kilala ng sapat upang maunawaan kung ano ang nangyayari sa kanya. Hindi man niya maintindihan ang ibig sabihin ng mga sinabi nito, pakiramdam niya ay kailangan siya nito. "Anastasia, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyayari?" Tanong niya habang hinahaplos ang likod ng ulo niya. Sa wakas, napaatras siya ng bahagya ni Anastasia bago ipaliwanag sa kanya ang lahat. "Sa tingin mo ba kamukha mo si Jared?" Tumingin siya kay Elliot at nagtanong. "Oo, lahat ng nakakakita sa kanya ay nagsasabing kamukha ko siya." Ito ay isang bagay na hindi kapani-paniwalang ikinatuwa niya. "Bakit sa tingin mo magiging kamukha mo ang anak ko?" Kusa niyang tinanong siya ng nakakalito na tanong. True enough, natigilan si Elliot sa tanong niya. Tinitigan siya nito ng may kaba, natatakot na baka umiyak na naman ito kapag may sinabi itong hindi dapat. Nagpa siya si Anastasia na alisin siya sa kanyang paghihirap. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinaas ang kanyang relo. "Sinabi ko na sa iyo noon na ang lalaking nanakit sa akin noong gabing iyon 5 taon na ang nakakaraan ay nag-iwan sa akin ng relo, ngunit hindi ko ito kinuha at sa halip ay itinapon ko iyon." Naalala ni Elliot ang sinabi niya. "Yung itinapon kong relo ay nakuha ng staff sa club." Naisip siguro nila na masyadong mahal ang relo para itago lang sa sarili nila, kaya nakipag-ugnayan sila sa taong nag-book ng kwarto. Kinuha ng taong iyon ang relo at itinago sa kanya. Makalipas ang 5 taon, may lumapit sa kanya at nagtanong kung siya ba ang babae sa kwarto noon. When she realized that the man was the wealthy and powerful president of Presgrave Group, she readily said she was. Pagkukwento ni Anastasia na parang nagkukwento. Ang mga mata ni Elliot ay nagpabalik-balik habang ang paghahayag ay nagpadala ng mga alon ng pagkabigla sa kanya, at ang kanyang paghinga ay lumakas. "Ikaw kasi. Ang babaeng iyon mula noong gabing iyon 5 taon na ang nakararaan. Ikaw, hindi ba?" "Anastasia, si Hailey ang nag-book ng kwarto, kaya hawak niya ang relo ko at natanggap na lang niya ang kabayaran na inutang ko sa iyo." Si Elliot ay parehong nagulat at galit, ngunit sa parehong oras, siya ay tuwang-tuwa. "Anak ko si Jared. Anak ko siya, tatay niya ako." Nagsimula na siyang maiyak sa sobrang kaba at malapit nang sumabog sa lahat ng emosyong namumuo sa loob niya. Tumanggaw si Anastasia. "Oo, anak mo si Jared. Ikaw ang lalaking sumiping sa akin noong gabing iyon." Ang kanyang puso ay napuno ng pagkakasala at paninisi sa sarili. Niyakap siya nito ng mahigpit at hinalikan ang buhok habang patuloy ang daldal. "I'm sorry. I'm so sorry. I'm sorry. Ako ang pinakamasama. I'm the B***** who deserves to rot in hell, pasensya na." Tumingin ito sa kanya at pinabulaanan siya. "Tigilan mo na ang pagsasabi ng kalokohan." Sabay-sabay, ibinaba ni Elliot ang kanyang ulo at sinimulang halikan siya ng tame time. Halos malagutan ng hininga si Anastasia sa bangis ng kanyang halik. "Akala ko nasa kalagitnaan siya ng paghingi ng tawad, bakit niya ako hinalikan?" Hindi niya nakalimutan ang tungkol sa pag-aayos ng puntos sa kanya para sa kanyang ginawa 5 taon na ang nakakaraan. Medyo mabigat ang paghinga ni Elliot habang nakatitig sa kanya ng mapagmahal na mga mata. "I'm sorry. Malaki ang utang na loob ko sa iyo, at hindi ko na mababayaran ang lahat kahit na ginugol ko ang buhay na ito, at ang susunod, at ang bawat isa pagkatapos na gawin iyon."